bagong tipan po. Ayan. Kung nahanap niyo na po, pwede po ba tayong salitan sa pagbabasa? Lakasan po ninyo pag kayo na po magbabasa. Ako po muna, ako ang mauna. Verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Kayo po. Naaliya ang bawat sangang hindi nagpapabunga at kanya namang Ulan at nililinis. ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo. Ang ganoon mga sanga ay tinitipon, iniyakan sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Paparangalan ng aking ama, kayo'y masaganang nagbubunga, sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Pagpapalipad ninyo ang aking mga utos, nananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa sa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y lumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Sabay-sabay po nating basahin. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po namin kayong dinadakila at pinupuri, Panginoon. Salamat po sa pagtawag po ninyo sa amin na inyo pong mga anak na nagtataglay po ng mabuting balita at liwanag po na Jesucristo. As we worship you, Lord, naway po ang Espiritu po ng tatlong persona ng Diyos ay manahan po sa mga oras na ito. We pray for the throne's power and the blessing of this throne na mapasa amin, Panginoon, at manahan sa oras ng aming pagtanggap at pakikinig ng salita po ninyo. Naway ang kapangyarihan ng mabuting balita, kapangyarihan po ng Jesucristo at ng kanyang salita ay maipahayag po sa mga oras po na ito. Let us hear your voice sa pamagitan po na pulpit message po na aming pong tatanggapin. At naway madiscover po namin ang covenant that you have prepared hidden through this message po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. So, bago po ang lahat, let us bless each other po. Sabihin po natin, you are the source of blessing. You are the source of blessing. Sabi, Pastor Shita, you are the source of blessing. Amen. You are the source. Uy, si Buhay-Buhay nandito. Amen po. Sa una po sa lahat, mahaba po yung binasa po natin na scripture reading. Pero one thing is for sure, ano pong sabi ni Kristo sa verse 7? If you remain in Him,
and yung words niya mag-remain po sa atin. Ask whatever you wish and it will be given to you. So meaning to say po, you are given the confirmation, you are given the authority po na kapag tayo po ay manalangin sa kanyang pangalan, ito po ay kanyang ipagkakaloob. Sa loob po ng halos isang buwan, we talk about yung regarding po sa prayer, tama po ba? And how much important prayer is po ba? Gaano po ba ka-importante yung panalangin? Sinabi po sa atin not to pray like pagans. Kasi they pray na parang paulit-ulit lang, walang direction yung kanilang panalangin. But Jesus told us po not to pray like them, pero kapag tayo po ay mananalangin, kailangan po muna nating hanapin ang kaharian po sa atin ng Diyos. Yung mga remnants natin, like siya ng Mandiline, labas-pasok na para hindi niya sabi niya mga adik natin. Okay? So yung message po natin today, the fruit of a disciple. But before anything else po, there are things po na we have to know. There are things po na we have to know and we have to take root. Ano po ba yung dapat po muna nating malaman? Ano po first muna yung dapat pong malaman? So that ako po ay magkakaroon po ng tinatawag na pag-ugat. First, you have to know po is your identity. Do not forget your identity. Pag sinabi pong identity, sino po ba kayo? As we all know, our identity po ay nakapaloob po sa John 1:12. We are all God's children. Amen. Sinabi rin po sa 1 John chapter 5, verse 11 hanggang 13. Sino man daw po ang nagtataglay ng pangalan ni Jesus, they possess the eternal life. Amen. So this is your identity. We are in Christ and Christ is in us. Amen. That's the same thing po. Christ is in you and you are in Christ. Amen. Alam niyo po kung anong pong tawag po doon? We call that relationship. Amen. Why po? Bakit po? Kasi it is the relationship between me and God. What is between me and God po? Amen. Covenant. So from our last week message po, we call that covenantal relationship. Bakit po? Kasi this is our identity. Nagkaroon tayo ng identity dahil sa pagtanggap natin kay Kristo. We became a child of God po. Because God, ang Diyos po, ang Diyos Ama yung nagplano ng ating kaligtasan. So, we call that really covenantal relationship po. It's not just an ordinary relationship po, pero it is the relationship inside this covenant. So, meaning to say po, I'll give you confirmation. Ibig sabihin po ng covenantal relationship, no one can separate you from this relationship. Amen. No one. Nothing po. Katulad po na sinabi po sa Biblia, kahit anong bagay po, kahit ano pong mangyari, even Satan, even an angel, they cannot separate us from the love of God. Amen. So we call this eternal relationship sa loob po ng covenant. So just remember po, ibig sabihin ng covenantal relationship, God is within me and I am with God. God is in me and I am in God. So ibig sabihin po nito, nasa loob po tayo ng kanyang salita. Nasa loob po tayo ng kanyang covenant. So ano po? Relationship meaning po, tayo po ay nasa loob ng relasyon po ng tatlong persona ng Diyos. Sino po ba yung tatlong persona ng Diyos? It is God, the Father God. Who is the Father God? He is the Creator. Sino pa po siya? He is responsible sa buhay po ninyo. Sino po ba mas importante? Yung creation or yung Creator? Of course po, the Creator first. Sabi nga po doon, like for example po, ano po ba yung mga bagay na nilikha?
Halimbawa po, meron po tayong biniling isang, like for example, gadget. Tapos pag nasira yun, saan tayo pupunta? Kung sino yung gumawa no? Meaning to say po, we don't have the strength to fix yung mga bagay, yung mga problems in front of us. Pero when we are facing problem, we have to go back to our Creator po. So, that's how important po yung malaman po ninyo, God is my Creator. He is responsible sa buhay ko po. Why po? Because we call Him our Father. Amen. He is my Father. Who is God po? He is your Father. And we are His children. Sabi po dito, He is the Creator. He is responsible sa buhay po natin. When we say responsible po, kahit hindi po natin gawin yung mga bagay, pero ipagkakaloob niya po yun sa atin. At pangalawa po, trying God. Alam na po ninyo po ito, sino po ang anak po? Si Kristo. Si Kristo po, siya po yung, He is the Savior. Sa pamamagitan po ni Kristo, tayo po ay mga naging anak ng Diyos. There is absolute love sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya makikita po natin sa Roma chapter 5, verse 8, di po ba? While we are still sinner, Christ died for us. So this is God's absolute love. God's absolute love through Christ. And the Holy Spirit po, who is the Holy Spirit? Holy Spirit po, He is comforter. From the word comforter, comfort, He comforts you. Meron tayo po ay nabibigatan, nadidismaya. Holy Spirit is comforting you po. Pinoprotektahan po kayo. What else? Holy Spirit reminds you with God's covenant po. Pinapaalala niya po ang salita po ng Diyos. Kaya po, pangalawa, we have to know what is God's promise. From the word Isaiah chapter 40 verse 8, the word of God is eternal. It's forever. Yung, ano nga po ito? Yung bulaklak, yung damo, na, ano nga po ito? What do you call that? The flowers withered, the grass falls away, but the word of God stands forever. Meaning to say po, God's word is eternal. So just look at here po. So when you just hold on to this covenant po, since yung word of God is eternal, then yun po yung dapat yung panghawakan. Sinabi po sa atin na do not follow or do not hold on sa mga temporary things dito sa mundo. Why po? Because the word of God, yung salita lang po ng Diyos ang eternal. Therefore, sinabi rin po dito, since the word of God is eternal, God will fulfill po ito sa buhay po ninyo. Magkakaroon po ng fulfillment. So, it is the relationship that has already been confirmed. Confirm. Pag sinabi pong confirm, already confirm po. Hindi na po natin kailangan magkaroon pa ng alalahanin, meron ba akong relasyon sa Diyos? No. It is a relationship that is already confirmed by God po. Amen po ba? Amen. It is God who confirmed yung relationship niya po sa inyo. It is not the other person. It is not your neighbors po. But it is God who confirmed His relationship sa buhay po ninyo. Sa pamamagitan po ni Kristo. So kahit ano pa pong sabihin ng mga tao sa paligid po ninyo, they will tell you lots of things, other things, different things, deceiving words, but you have the relationship that is already confirmed by God po. That's why, seeking this covenant fulfillment, lahat po ng tao, we have different time schedule po. But, from the beginning till the end po, from the beginning till the end, we are walking sa path po sa loob po ng covenant. So, ano pong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, since all people has different time schedule po, pero kayo po ay nasa loob po ng tipan po ng Diyos.
Lahat po tayo, iba-iba po ng time schedule when we receive salvation. Si Pastora Sheila po, I was 12 years old when I received the gospel. And si Deacon Jose po, maybe almost 2 years, di po ba? Nung na-receive po ni Deacon, tinanggap itong si Deacon, at tinanggap ni Deacon si Kristo sa kanyang puso. Amen. So we have different timetable po ng buhay natin. But remember this po, the start and the beginning of your life po ay nasa loob po ng covenant. So don't worry. Do not worry po. Kasi it is God who leads you po. It is God who is responsible sa buhay natin. Amen po? Amen. Kaya nga po, kung malalaman po natin, what do we have to take root? Our faith from God. From the word Romans chapter 10 verse 17. Ano pong sinabi po dito? By hearing the word of God po, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya. What is this word? Sabi po sa Romans 10:17, it is the word of Jesus. So, ang salita po ni Jesus ay nagbubunga po ng pananampalataya. Pero, ang kailangan po nating malaman, even this faith, it comes from God. So, just tignan po natin si Pedro. Sabi po sa Mateo chapter 16 po. When Peter confessed, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. So, Jesus blessed Peter, di po ba? Sinabi niya, Simon Peter, you are blessed. On this rock, I will build my church. I will give you the keys of heaven. Even the gates of Hades will not overcome you. So, Jesus blessed Peter po. Pero ano pong sabi po ni Jesus po? Nalaman mo ang katotohanan ito because this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. So, sino po yung nag-reveal ng pananampalataya po na yun kay Pedro? It was God. So, meaning to say po, how Peter was able to confess na, Lord, you are the Christ, the Son of the living God? Because it is the faith from God po. God revealed it to him. So, ganun din po sa buhay ninyo. Why we were able to confess that Jesus is the Christ? Why? Because I am too smart? I am too good? No po. Because it is the faith from God po. Paano po na tinanggap po ni Deaconess Beth si Jesus sa kanya pong mga puso? How we will be able to, confess na si Jesus po ang Kristo? Kasi ito po ay pananampalataya na nagmula po sa Diyos. So, this faith po always, laging may kasama action. Kung ikaw ay merong pananampalataya, kailangan mong gumawa o kumilos. Kung ikaw ay kikilos o gagawa, dapat meron kang pananampalataya. Itong dalawang bagay po ay hindi po pwedeng magkahiwalay. Pero just look, isang example po, Abraham. God credited Abraham as a righteous person. Why? Bakit po? Kasi this time po, nung tinawag po ng Diyos si Abraham, sinabi niya, Abraham, ialay mo sa akin yung isang kaisa-isang anak mo na si Isaac. Only one son niya lang po si Isaac, and naging anak niya na po si Isaac, matanda na po si Abraham. But one day, God told to Abraham, Abraham, please offer your son to me. Sabi ni God. Just like for example, si Deacon Jose, wala pang anak. Then of course, because yung covenant sa kanya ng Diyos, binigyan siya ng anak. Then just one day, pumunta si Deacon Jose, pumunta ang Diyos kay Deacon Jose. So sabihin natin yung panganay si Deaconess Jen. So sabihin kay Deacon Jose, please offer me your daughter, Jen. Can you give it? Siyempre, bibigyan Diyos. Siyempre, of course. Sabi ni Deacon
Ang ibig sabihin po nito, hindi po dahil, pero si Abraham po, sinunod niya po ang salita ng Diyos. So because of his action po, God saw Abraham's faith. So he was credited as a righteous person po. Sabi ng Diyos, you are no longer a servant, pero you are my friend. Sabi po ng Diyos kay Abraham. Kaya nga po, ito po dapat po nating malaman. So una po sa lahat, ano po ba yung bunga ng isang mga disipulo? Una po nating malaman, what is my relationship? What is the relationship between God, between the Lord? Between the Lord and yung merong buhay po. So, una po sa lahat, from the verse 1 ng John chapter 15, who is God? He is the farmer, according sa verse 1. So, when we say farmer po, yung farmer po, they are the one who needs to take care of their, ano nga po yun? Yung mga itinanim. Tama po ba? Because they are farmer. So, yung mga farmer po, they have this responsibility to take care of their plants, their weeds po, because it is the work of the farmer. Tama po ba? So, according sa John chapter 15, verse 1, who is God? He is our farmer po. Ano po yung farmer sa Tagalog po? Magsasaka. Magsasaka. So, ang Diyos po ay magsasaka po natin. Why? He is the Creator. He is the Almighty One. He organized everything. Just remember this po. Isang salita. He is the responsible one po. Responsibilidad po ng Diyos yung buhay po ninyo. Just like Holly, Sister J, you are responsible sa buhay niya. But sino po yung responsible sa buhay ninyo? That is God. Ganun po sa mga buhay din po natin. Kaya nga po, then, according po din sa verse 1, then who is Jesus naman po? Jesus is the vine. Sa madali pong salita, si Jesus, siya yung ano? Siya yung puno. Puno! Siya po yung nagbibigay ng buhay. So sa puno po, ang puno po, paano po nagkakaroon po ng buhay? Kasi po inaalagaan po ng farmer. Kapag ang puno po ay masustansya, then the branch, makikita po natin yung mga bunga nun, kung maganda po o hindi. So according po sa verse 2, sino naman daw po ang mga disipulo? We are this branch. So katulad po ng sinabi po dito, ang sanga po ay hindi po mabubuhay kung siya po ay wala. Kung hindi po siya nakakabit sa punong ito. Tama po ba? Yung branch po cannot live without this tree. How can a branch live without the tree? It doesn't make sense po. Nakakita na po ba kayo ng sanga lang tapos nabubuhay po? Wala po, di po ba? So this branch po, kailangang ma-attach siya lagi sa tree for its branch na mabuhay. Pero ang puno po na ito ay dapat po merong buhay nang sa ganon, ang sanga po ay mamumunga. So, ibig sabihin po nito, ako at si Kristo ay ano po? Iisa. Iisa. Pag sinabi po natin iisa, me and Christ is one body po. There's no way a branch can live po without the vine. So yung branch po needs to be attached with a vine po para ito po ay mabuhay at ito po ay mamunga. So this is our relationship po between the Lord and tayo pong nagkakaroon po ng buhay. So sabi po, yung mga disciple po, sabi po sa verse 2, sa verse 3.
tayo po, kasi sabi po ni Kristo, ang mga sanga na walang bunga ay puputulin at itatapon, susunugin daw po sa apoy. Pero sabi ni Kristo, sabi ni Jesus Christ sa verse 3, but I already cleaned you through the words that I speak to you. Ano pong sinabi po doon? Nilinis na kita sa pamamagitan ng salitang ipinahayag ko sa iyo. We are already clean through the words that Jesus speak po. When we say you are already clean, you are no longer under ng fundamental problem. We are already set free po. When Jesus said, I already clean you, meaning to say po, wala na po tayo sa pangunahing problema. All of us po, we are already set free from curses and disaster po. Our background is no longer a hell po. Why? Because si Jesus po, He already finished lahat po ng bagay when He died on the cross. So yun po yung ibig sabihin po na tayo ay Kanyang nilinis through the words that He told us. At nililinis niya rin po, sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 12, yung buong pagkatao po natin ay binibigyan ng kagalingan ni Kristo. Sa pamagitan po ng Kanyang salita. Why? Because this word is active and living. Kaya pinapagaling po tayo ng Kanyang salita. What else po? Kasi ang salita na to, sabi po sa John 14:6, this word po is the way, the truth, and the life. Amen. So don't listen to this, yung boses po ng mundo. Do not ever listen sa boses po ng mundo. There is no truth, wala pong katotohanan sa boses po ng mundo. Boses po ni Satanas, wala rin pong katotohanan sa boses po ni Satanas. Because the only truth po ay sa loob po ng mabuting balita po ni Jesucristo. Kaya nga po, so just remember that po. Ang sanga po ay hindi po nagpupumilit na, ano nga po to? Dumikit po sa puno. Tama po ba? Naturally. Naturally yung sanga nakadikit po sa puno. So, ganoon din po kayo. When Jesus cleaned us through His Word po, you are naturally attached to this vine. So meaning to say, I want to be in Jesus, I want to be with Jesus. It's not through your effort po, no. Because we are naturally po attached or nasa loob po ng covenant. Kaya we are called po ng mga covenant people sa loob po ng covenantal relationship. Kaya dapat po nating alalahanin po yan. Pangalawa po, di ba sabi po na si Kristo, ang sanga ay dapat meron pong bunga. Kung ang sanga ay walang bunga, tatanggalin daw po yun at susunugin sa apoy. So what do you want? What do you want po? Ang mga sanga na walang bunga, puputulin at susunugin. So what do you want? Pangalawa po, ano po ang bunga ng isang pananampalataya? Because Jesus is the source of life and we are the branch of that vine po. Meaning to say, si Jesus yung nagpo-provide ng nutrients. So naturally, you will bear fruit po. Yung bunga po na to is your evidence po bilang isang anak ng Diyos. It's not literally bunga, mansanas, mangga, no. Your bunga, yung ebidensya po ninyo bilang anak ng Diyos. When people see you, si Deaconess Luz, why she's brightening like a diamond? Why she's shining like a diamond? So when people sees you po, they will come to realize, kasi meron siyang gospel. So that will become your evidence po. Yung bunga po ninyo. Kaya nga po, sabi po sa Galatia, chapter 5, verse 22 hanggang 23. So susunod po na linggo, ito po yung tatalakayin po natin. Ano po ang bunga ng merong pananampalataya? Ibig sabihin po nito, fruit of blessing po.
ito po yung bunga ng pagpapala. Ano po ba yung bunga ng Espiritu? Kung babasahin po natin sa Galatia 5:22 hanggang 23 po, ang bunga ng Espiritu po ay, ano nga po ito? Gentleness, patience, Naniniwala. love, joy, faith po. So, ibig sabihin po nito sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Holy Spirit. Holy Spirit. Then, pangalawa po, ang bunga po ng pananampalataya ay nagbubunga po ng tunay na pag-ibig. When we have this faith po, magkakaroon po ito ng bunga ng pag-ibig. What is the fruit of this true love? According po sa Lucas chapter 10 verse 27, Jesus gave us two great commandments po. Meron po tayong 10 kautusan, di po ba? Pero sinamarize po yun ni Jesus into two. First, 1 to 4, love God. Second great commandment, 5 to 10 po, love. Love your neighbors. When we say love God, ano bang ibig sabihin nito? How can we show our love sa Diyos? Hanggang sa ako ay tawagin ng Panginoon, mamumuhay ako ng mabuti, mamumuhay ako ng tapat, magiging mabait ako. Is this how we show our love sa Diyos? No po. There is only one thing pinaka-importante pong bagay you can show your love sa Panginoon, none other than worship. None other than worship. So when people say, I love God, pero walang worship, they are lying. Do you understand po ba? Pero when people say, I love God, they have worship po, that's true love po. Yun po yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Pangalawa po, how do you show yung love sa neighbors? Kapag meron kayong sobrang nalutong pagkain, tapos kakatok, ay Mari, meron akong sobra, I can give it to you. Of course, it's also part of love, tama po ba? Pero what is true love po sa neighbors? Yes po. None other than evangelism. If you truly love your neighbors, share them the gospel po. Pastora, hindi pa po ako marunong mag-share ng gospel. How can I do that po? Bring them here po sa church. Kasi Pastora Sheila po will share them the gospel. If you truly love your family members po, your relatives, your friends, share them the gospel po. That is true love po. So, Jesus gave us two great commandments po. Love God and love your neighbors as you love yourself. Sino po dito ang hindi mahal ang sarili niya? Sino po sa atin ang hindi mahal ang sarili natin? We all love ourselves, tama po ba? Pero not to the point yung self-centered. It's dangerous po. We love ourselves as you love yourselves, love your neighbors po. Amen po ba? Amen. That's true love. Sharing the gospel. Ma-share po yung gospel po sa ibang tao. Yun po yung tunay na pag-ibig. So do not hate each other. Amen po ba? Amen. So love your neighbor po. Pangatlo po, then ang bunga po na ito ay makikita po saan? Sa buhay po ninyo. This fruit po will be shown sa buhay ninyo. What? What's this po? You will be God's absolute witness po. Amen. So, to the point po, dahil ito po, ay, yung bunga po na to ay makikita sa buhay po ninyo, meaning to say, people will see you now as a witness of God. Kasi kapag yung bunga po na to ay naipakita po sa mga buhay ninyo. So, ang ibig sabihin po nito, W. Ano po ulit ibig sabihin ng W with? Wherever you go, Jesus, God is always with you. Amen po ba? Amen. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, wherever I go, God is always with me.
God is always with me. Yung I, what is I? Yung W is with, yung I. What is I po? Emmanuel. Emmanuel. Kahit sinong mamit ko, ako ay magbibigay ng evidence ni Kristo. Whoever you meet po, you will shine the light of Christ as your evidence po. Pangatlo, ano po yung O? O is oneness. So no matter what happens, you will become God's and this world communication po. You will be, ano nga po ito? Bridge po para sa komunikasyon ng mundo at ng Diyos. So no matter what happens po, you will stand as a watchman of God. Mga bartisan po na meron pong light po ni Kristo. Sa atin pong pagtatapos, let's try to read this. Don't try to do anything first po. When we say don't try to do anything first, don't try to do anything that comes from your own power. Huwag mong gawin yung mga bagay, huwag mo munang gawin yung mga bagay po na, ano nga po ito? Sa pamagitan ng sarili ninyong kalakasan. Don't try to do anything first with your own power, with your own effort. Why? Because it is the spiritual state po ng mga Gentiles. Sino po yung mga Gentiles according po sa Bible? Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 31 to 32. Sinabi po dito, huwag daw po tayong mag-alala sa kung ano yung kakainin natin, iinumin natin, susuotin natin. Why? Kasi yung mga bagay po na yun, alalahanin po yun ng mga Gentiles. Who is Gentiles po? They are unbeliever. So sabi po sa verse 31, do not worry about what you eat, what you drink, what you wear. Because those things po ay worries ng mga unbelievers. Pero according po sa verse 33, tayo pong mga anak ng Diyos. But instead, sabi ni Jesus, when you worry about clothes, shelter, yung food, it is the worries of unbelievers po. Pero we, child of God, yung worry po natin dapat ay hindi ganon. But instead, we have to seek God's kingdom and His righteousness po. Here, what should we do first? We have to seek God's covenant and His kingdom po. This is what God wants po. Yung alalahanin po, anong kakainin ko, anong susuotin ko, anong iinumin ko, lahat ng alalahanin po na yon, it belongs to unbeliever. It belongs to them po. But we, children of God, our worries po should not be inside of this. Kasi sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and He will give you the rest po. And then other things will be added unto you po. So what is the first condition? You have to seek first God's kingdom. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Ang kaharian po ng Diyos is already within you. It's already built within you po. Sabi po sa Biblia, inside of this kingdom, there is joy, peace, and righteousness po. Sino po? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kaya po, enjoy po natin yung 393 prayer. Paano po natin enjoy yung 393 prayer? Enjoy po natin siya sa oras po ng ating panalangin. Sa oras po ng ating panalangin, then the blessing and the power of the throne po will be upon your life. Tapos kayo po ay magiging witness po ng Diyos. So, sinabi po sa Matthew chapter 7, verse 7 po, ask, seek, and knock. How? In the morning, you have to find peace and strength. In the afternoon, you have to find yung lahat ng kasagutan po. And in the evening,
Makikita niyo po in advance yung kasagutan. It is opening the door po para sa pag-e-ebanghelyo. Para sa kinabukasan. Then ano po yung ipinangako ng Diyos? Just as God's promise po, just like what God promised, when we seek first His kingdom, then other things will be added unto you. When we say other things po, yung pangangailangan po ninyo. Pangangailangan po ninyo sa buhay. He will give you the rest po. Why? Because He is the responsible sa buhay po natin. Amen. When God said, I am responsible, He will never left us. Hindi niya po tayo itatapon because He is responsible sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po, bilang anak po ng Diyos, kailangan po nating hanapin ano yung bunga ko bilang isang disipulo. I am remain sa Panginoon, I am remain in Jesus, mag-remain sa Kanyang salita. And just like Jesus promised po, kapag tayo po ay manalangin, yung kasagutan po ng ating panalangin ay ibibigay niya po sa atin. Amen po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ngayon po, tayo po ay umawit po. As we sing,